Ayan. Isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat, ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig. Ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Nais ko munang pasalamatan lahat ng ating mga kapatid na patuloy na ipinapanalangin ang ating misyon na ito. Misyon na hindi kapanipaniwala para sa iba. Nais ko munang pasalamatan lahat ng mga kapatid na tumutulong sa mga bagay na dapat ay pagtulungan. Hindi ko na patatagalin ito. Sa lahat ng mga kapatid na mga keepers, mula sa angkan nila Lolo Taglion, Aguila, Toothpick, Ligaya, Dato Malinaw, Tupas, Tiago, at maging sa kila Divine Master Ruben Eclio at sa iba pang mga kapatid na gumaganap ng iba't ibang ginampanan ng espiritual. Nandyan yung mga kapatiran na mga munkado sa lahat ng mga keepers. Keepers, from the word keepers. Okay. Sa pagkakataon na ito, mga mahal kong kapatid, makinig kayo. Dahil sa totoo lang, maniwala kayo sa hindi. Ang mga biyaya na inaasam ng bawat isa sa atin, noon pa man ay nakaprogram ng lahat. Ilang beses natin itong pinag-uusapan. Sa pagkakataon na ito, hingiin niyo muna at bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo upang kayo mismo ang manalangin sa inyong mga sarili. Ano man ang aking wiwikain ngayon sa pagkakataon na ito, ano man ang aking ihayag, hingiin ninyo mismo sa inyong mga sarili. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang kayo mismo ang manalangin sa nag-iisang Alpha Power Omega, bagamat iba't iba ang ating mga paniniwala at pananampalataya. Hingiin ninyo ang karunungan, ang espiritu ng kaliwanagan, upang sa ganon ang aking ihayag sa inyo ay mauunawaan ninyo ito sa inyong mga sarili. Medyo masilan ang ating pag-uusapan sa pagkakataon na ito, na maaring ikakapahamak ng nakikinig ng hindi nauunawaan. Kaya bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang kayo mismo ang manalangin para sa inyong mga sarili. Okay. Sana sapat ang minuto na aking ibinigay sa inyo upang kayo mismo ang nanalangin para sa inyong mga sarili, dahil medyo masilan ang ating pag-uusapan. Bago ang lahat, babasahin ko muna ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ito'y matatagpuan sa mga Awit chapter 40 verse 10, at ito ang nakasaad.
Makinig lahat ng may pangdinig. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim, hindi ko sinarili, pati pagtulong mo'y pag-ibig na tapat. At sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Uulitin ko, mga awit chapter 40 verse 10. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim, hindi ko sinarili, pati mga pagtulong mo'y pag-ibig na tapat. Sa mga lingkod mo'y isinisiwala. Aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtugon sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan, mag-ingat sa akin magpakailanman. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, sa pagkakataon na ito, ingatan ninyo ang inyong mga pandinig na hindi kayo magkamali. Ingatan ninyo ang mga pag-iisip ninyo na hindi iiral ang ugaling mapaghatol sa kapwa. Ito'y may kinalaman ngayon kay Spiritual Wonder Boy. Sapagkat batid natin, no, na itong mga kaguluhan maging sa tinatawag, no, na sinasabing dito sa atin matatagpuan, lalo na sa Mindanao na tinaguriang the land of promise. Marami ang naghanap, marami ang naghamon, marami ang nagpakilalang I am that I am. Ako si ganito, ako si ganon. Ngayon, mag-focus tayo kay Spiritual Wonder Boy. Mga mahal kong kapatid, ang Spiritual Wonder Boy, batid lahat ng may kinalaman sa mga commodities. If we are talking about the commodities, ito'y may kinalaman sa lahat ng mga tagong yaman. May kinalaman sa mga heritage account. Ano yung heritage account? Ito ang may kinalaman sa mga iba't ibang foundation, organization na sinasabing mga release. Okay? Ingatan ninyo ang mga pandinig ninyo dahil medyo masilan ang ating pag-uusapan. Mga mahal kong kapatid, marami ang gumanap, marami ang nagpakilala si Spiritual Wonder Boy. Inihayag ko na sa inyo na ang Spiritual Wonder Boy ay ang aking lolo. May naghamon, patunayan ninyo kung sino talaga si Spiritual Wonder Boy. The challenge is accepted. Ang tanong, sino ka para patunayan sa'yo ang hinihingi mo? At kung sakali man patunayan sa'yo, hinahamon ko rin ang naghahamon. Kailangan pag pinatunayan yan, nandoon ka mismo sa pagkakataon na yan. Para masaksihan mo ang isang bagay na nais mong masaksihan. Sa pagkakataon na ito, alam natin na ang Vatican ay may mga pinag-uusapan patungkol sa tinatawag na Santo Papa. Na kung saan ito ay may connivance ito sa US or the Federal Reserve. Mga mahal kong kapatid, I, Didymin Canoto declared that the real Spiritual Wonder Boy, siya ang tunay na tinatawag na 666 na nakasaad sa Bible. Siya ang tunay, the Spiritual Wonder Boy, siya ang tunay na tinatawag na 666. Ang tunay na Santo Papa ay hindi yan ang nasa Vatican. The real Santo Papa is the Spiritual Wonder Boy. Marahil sa inyo na mga nakikinig ngayon, ano na naman ang pinagsasabi ni Didymin? Intindihin at unawain ninyo ang aking ibinahagi sa inyo ngayon. Kaya nga sinasabi ko,
at uulitin ko sa inyo. Maging ako bilang isang lidimin na nagbibigay sa inyo ng pahayag patungkol sa mga nais ng Diyos para sa ating lahat. But ako mismo ay anti-lidimin sa aking sarili. Why? Bakit ako mismo ang anti-lidimin sa aking sarili? Bakit? Sapagkat aking itong napagtanto na sa inyong pakikinig sa akin, sa akin ninyo ngayon itinutuon ang inyong mga paniniwala sa akin. Sa akin ngayon ninyo itinutuon ang atensyon ninyo sa akin. Totoo pala ang sinasabi ni Lidimin. Totoo lahat ang sinasabi niya. Hindi pa rin maialis isang tao na siya ay tumitingin sa kanyang tao, sa kanyang kapwa-tao. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Bilang ako mismo ito na naghahayag sa inyo, ako mismo ay anti-lidimin sa aking sarili. Hindi dahil sa mga kasinungalingan ng aking ibinabahagi, kung hindi, inihahayag ko na nga, no? Sa pamamagitan ng banal na kasulatan na nakasulat sa banal na kasulatan, no? Ang iyong pagliligtas ay aking ipinagsabi at hindi ko ipinagkait, no? At hindi ko sinasarili. Ang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Marami pa rin sa inyo, no? Marami pa rin sa inyo na pinapalagay ang mga sarili dahil sa karunungan na nasa inyo at kunting kapangyarihan na pansanlibutan. Ako, si Lidimin Canuto, nagpapaalala sa inyo, anuman ang karunungan na mayroon ka, anuman ang kapangyarihan na mayroon ka sa mundong ibabaw na ito, lahat yan ay may limitasyon. Sa lahat ng mga keepers, makinig kayong lahat. Hindi ninyo alam ang inyong mga ginagawa. Sa lahat ng mga keepers na may hawak ng mga commodities, hindi nyo ba nalalaman na kayo na pinagkakatiwalaan para kayong nasa Disneyland? Alam nyo ba na ang Disneyland, ang palabas na Disney, no? Diyan sa Disney ay malaki ang kinalaman niyan dito sa lahat ng commodities. You live like a king but you died like a rat. Bakit? Marami sa inyo ang may hawak ng mga commodities. Ipinagpalagay ang inyong mga sarili na kayo'y mas mataas sa inyong kapwa. Dahil sa mga commodities na yan, ang gusto niyo, kayo ang kilalanin at kayo ang titingalain ng mga tao. Mga nagpakilalang mga hari, mga reyna, mga prinsesa, kung ano-ano pang pagkakakilala ninyo sa inyong mga sarili. Pinapakilala ninyo na kayo ang mga mataas na tao sa mundong ibabaw na ito. But I, Lidimin Canuto, declared, you live like a king but you died like a rat. Bakit? Saan ka makakita ng hari at reyna? Ang mga tao ninyo ang bumubuhay sa inyo. Ang mga tao ninyo ang bumubuhay sa inyo. Ayaw nyo pa rin magsitigil. Ayaw nyo pa rin magsitigil. Lahat ng mga kayamanan yan, kaya nakasaad din sa banal na kasulatan, lahat ng mga ginto, mga diamond, lahat ng mga commodities, maging ang mga kapirahan na yan, ay hindi nyo na mapakinabangan yan. Why? Isang sistema ang iiral sa ating lahat. Ano itong sistema na ito? Kaya dapat nitong malaman. Ano ang kinalaman? Kila Lolo Taglion, Aguila, Toothpick, Ligaya, Dato Malinaw, Topas, Tiago. Kaya matagal na ako nagsabi, kung sino ang nakakakilala kay Nanay Ligaya, nandito ako sa General Santos City. Nandito ako sa General Santos City. At yan kung ano ang hawak ko. May kinalaman ito sa mga Rizalista. May kinalaman ito sa Muncadyan. May kinalaman ito kila Ruben Ecleo. Lahat ng mga yan, maging si Jose Rizal, yan ay binigyan lamang ng karapatan upang gampanan nila ang kanilang mga dapat gampanan. Pero anong nangyari?
Pag makarinig ka ng ganito, ang mga tao halos sambahin nila. Kaya itong mga may hawak ng commodities, kaya umasta kayo. Hindi na kayo nakikinig kung ano ang tamang instruksyon. Ano ang iniwan na mga salita sa inyo? Antayin ang lilitaw. Pero wala kayong pinagkaiba sa panahon ni Moises, nang siya ay nakipagtipan sa kataas-taasan at nakipag-usap sa bundok Sinai. Ano ang ginawa ng mga tao? Nainip, gumawa ng sariling panukala at nagsamba doon sa Diyos-Diyusan. Gumawa ng sariling Diyos. Sa palagay ninyo, yung mga commodities na yan, hindi ninyo ginagawang Diyos yan? Sa lahat ng hindi makikinig, I, Lydimin Canoto declared, you live like a king but you died like a rat. Lahat yan ay nakaprograma. Kahit ilabas nyo yan, kahit igulong-gulong nyo yan. Dahil lamang sa karunungan at kunting kapangyarihan na ipinagkaloob sa inyo, pinapalagay ninyo ang inyong mga sarili. Kayo na ang makapangyarihan sa lahat. Tingnan nyo kung ano nangyari sa US. Agila! Makinig lahat, hindi si Commander Agila. Pag sinabing Agila, ito yung mga nabibilang sa mga keepers. Ito yung mga nabibilang sa mga may hawak ng mga commodities. Hindi kayo nakikinig. Kung tutuusin, 2023 dapat implement na yan. Pero dahil sa pagmamataas ng iba nating mga kapatid na mga keeper, hindi ninyo tanggap ang buong katotohanan. Napakaliwanag. Maraming nagtatalo-talo ngayon sa spiritual wonder boy. Pero kayo, gumagamit kayo ng salita ng Diyos, pangalan ng Diyos. Pero ginagamit niyo sa inyong sariling kapakanan para kayo'y titinglain ng buong mundo. Mga hangal kayo. Sa lahat ng may hawak ng commodities. Antayin ninyo ang kaparusahan sa hindi sumusunod. Wala kayong pinagkaiba sa panahon ni Moises. Gusto ninyong magmadali. Gusto ninyo na kayo talaga ang tingalain ng buong mundo. Kumusta na yung mga release ninyo? 2023, dapat yan ay naka-implement na tayong lahat. Dahil lang sa isang successor. Successor ng isang keeper. Ngayon, doon sa hayag ko, na ang tunay na spiritual wonder boy, siya ang tunay na Santo Papa, siya ang tunay na 666. Hindi ba kayo makapaniwala sa sinabi ko? Patunayan mo, Lydimin. Walang problema sa akin. Pero pag ginawa ko yan, gusto ko, kayo mismo na naghahamon, kayo mismo ang makasaksi. Hindi yung gagawin ko na hindi ninyo masaksihan. Magagaling kayong magsalita tungkol dito. Pero binabaluktot ninyo ang katotohanan. Aldi Valiente, ma'am, yung noo mo, bakit ano nangyari sa aking noo? No? Yung noo mo po, okay, kayo ang nakakakita niyan, mga mahal kong kapatid. Kasi sinabi ko na sa inyo, I, Lydimin Canoto declared, bago namatay ang pinakamatandang Rothschild, ako ang kanyang nakaharap, ako ang kanyang nakalaban. Yan, buong mundo yan, social media ito. Makinig kayo. Dahil ang ginagawa ko ay hindi para sa aking benepisyo, para sa inyo yung mga benepisyo. Bakit ang form natin libre? Lahat libre. Tapos kayo mga nagpapaloko pa rin dyan sa mga membership fee na yan?
Maliwanag ang aking sinabi. Hindi ko ipinagkait sa inyo. Hindi ko ipinagkait sa inyo kung anong ipinagkaloob sa akin. Tingnan nyo naman ang nangyari ngayon. Uulitin ko. I, Lidimin Canoto, declared that the real spiritual wonder boy, yan ang tunay na Santo Papa, yan ang tunay na 666. Nakasaad dito sa banal na kasulatan. Hinahanap ko yung bersikulo pero nabasa ko yan. Ano ang palatandaan bilang siya ang tunay na 666? Ito lang naman ang tao na nag-ikot sa buong mundo at nangako ng buong kapayapaan at kasaganaan ng kanilang mga bayan sa pamamagitan ng mga yaman sa buong daigdig. Pero anong nangyari? Naging sanhi ito ng kaguluhan, ng pagkaaway-away, ng pagkabahagi-bahagi. Bagamat sinabi ko sa inyo na siya ay aking lolo, always remember my words. Sa huling araw, dalawa ang lilitaw. The seed of the serpent and the seed of the womb. Magagaling kayong mga espiritual. Pero ginamit nyo yan para kayo ay sambahin ng mga tao at kayo ay titingalain. Sa halip, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya lahat, wala akong ititira. Itaga ninyo sa bato ang sasabihin ko. Maubusan na kayo ng yaman pati yabang. Hanggang ang iba sa inyo nandun na sa sementeryo. And you live like a king but you died like a rat. Hindi bobo ang nagprogram niyan. Kaya nung natuklasan ko ang buong katotohanan, so what? Kung ako'y kadugo niya, nanindig ang balahibo ko. Hindi na tao ang aking sinusunod, kung hindi kung ano ang dikta ng Espiritu. Na yun ang katotohanan. Ipinagkatiwala lamang yan. Ngunit subalit datapwat, ito'y inari na ng mga tao. Always remember the word of God. The gold and the silver is mine. Bakit ninyo inaangkin ngayon? Kayo ang may-ari ng mga bagay na yan. We are only the servant of our Almighty Creator. Tayo ay instrumento lamang. Bagamat inihayag ko na lolo ko ang tunay na spiritual wonder boy, do not look at me being a Lidimin. Even Lidimin is anti-Lidimin. Sa anong paraan? Ako mismo ang naghahayag sa inyo, huwag ninyo akong tingnan at huwag ninyo akong tingalain. Sa halip, pakatandaan ninyo ang mabuting balita ng nais ng Diyos para sa ating lahat. Itong inihahayag ko sa inyo, marami na kasi, kaya kapag kayo nagbigay sa akin ng kapurihan, ano ang sinasagot ko sa inyo? Lahat ng inyong mga pasasalamat at ang inyong pagpupuri ay aking itinataas. Ibinabalik sa nagsugo sa akin. Marami sa inyo ang mga pilosopo. Paano ka naging sugo? Wala sa iyo, hindi ko makikita ang tatak mo. Hindi nyo kailangan hanapin. I, Lidimin Canoto, declared, I am a 666. I am an antichrist. I am Illuminati. I am anti-Lidimin. Isa lang ang pakiusap ko. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Bakit antay? Sapagkat ako man ay inihahayag ko sa inyong lahat. Bagamat ganon, huwag ninyo akong titingalain. Bagkus, pagkaintindihin ninyo, unawain ninyo ang aking mga salita. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Unahin ninyo ang katotohanan at ang katwiran ng nais ng Diyos sa atin. Magagaling ang iba sa inyo ng mga espiritual. Ngayon, maraming nagsabi sa akin, Lady Men, sana pag dumating ang panahon na yan na ikaw ay nandoon na sa iyong trono, sana makilala mo pa rin kami. Ang sagot ko, kahit sino sa inyo ay makikilala ko. Ang tanong, ako ba ay makikilala ninyo? Paano pala kung makita ninyong meron akong sungay? Meron akong sungay at meron akong buntot. Makikinig pa kaya kayo sa akin? Ang tanong ko sa inyo. Kaya nga ang Vatican, hinahanap nila ang DNA ni Emmanuel. Who is Emmanuel? Who is Emmanuel? Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Magaling kayo dyan, di ba? Sinabi ko na sa inyo, bagamat mga material na bagay, pero isa sa mga pagkakilanlan. Hindi ko to ipinagmamalaki, pero sinabi ko na sa inyo. Ipinapakita ko yan, hindi dahil sa medalyon na ito na anong mayroon dito. Ano ang katotohanan na nasa likod niyan? Kung tutusin yung mga gilid yan, puro yan mga palasyo, mga hari yan. Pero nasa gitna si Mickey Mouse. May kasabihan nga, di ba? Mahirap ka pa sa daga. Why? Itong mga pinagkakatiwalaan, no? Hindi ko naman nilalahat sa inyo. Itong mga pinagkakatiwalaan ng mga gold bullion certificate. To make the story short, in generalize, may kinalaman ito sa mga tagong yaman. Umasta ang halos sa inyo na kayo ang kunwari kayo magtutulong kay sa kapwa ninyo, pero the fact behind of it, gusto nyong kayo ang kilalanin ng buong mundo. Kayo ang ipiplease ng mga tao. Marami. Uulitin ko, kahit makarating ito sa inyo, mga Rizalista, Moncadian, nandyan pa yung nandito sa PBMA. Nandito ang tinatawag na kasunduan. Hindi ko kayo hinahamak. No? Hindi ko kayo hinahamak dahil napagtanto ko lamang. Marami kasi ang gumanap. Talagang binigyan talaga ito ng kakaibang kapangyarihan. Pero halos sa inyo, ipinagpalagay ninyo ang inyong mga sarili na mga makapangyarihan. Kaya nga ang US, sinabi, di ba? Sila ang makapangyarihan sa lahat. Ano nangyari? Biglang tumahimik. Nanahimik? Hindi napansin? Anong sinabi ko? Delikado pag silidimin manahimik. May naghamon. Patunayan mo si Spiritual Wonder Boy. Ito ang sasagutin ko sa inyo. Bakit sinabi ni Dr. Jose Rizal ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Ang panahon ni Spiritual Wonder Boy ay panahon niya. Uulitin ko ha. Kaya ako, bago ako naghayag sa inyo, binigyan ko kayo ng pagkakataon upang manalangin, upang lahat ng aking bibigkasin ngayon ay maunawaan ninyo. Lahat ng may hawak ng items without the approval. Itong mga gumaganap ng spiritual, huwag kayong UA. Sa mundong ibabaw na ito, hindi kayo pwede na puro spiritual. Dahil mayroon pa rin kayong mga katawang lupa sa makatwid, kailangan lamang ay balance. Hindi puro material, hindi rin puro spiritual. Mag-ingat ang mga may hawak ng commodities.
Ha? Buang-buang ng tuslidimin sa inyo. Ha? Mas mabuti pang silidimin magngangaw-ngaw sa inyo kaysa biglang tumahimik yan. Ha? Mas delikado. Mas delikado. Lahat ng may hawak ng commodities. Ha? Kumusta kayo, mga mahal kong kapatid? Ha? Walang mai-implement as long as hindi ito aprubahan. Sa anong paraan na aaprubahan ito? Dahil madali lang kayong magsalita. Ako si ganito, ako si ganito. No? Kaya nga, nakalagay dyan, nakasaad dyan. Kasi ang pagkaintindi kasi ng iba, pag antichrist, demonyo na. Yun kasi ang pagkakaintindi. No? Maraming mga bagay kasi ang ugali ng tao. Mapanghusga kung ano lang yung naririnig. Mapanghusga kung ano lang yung nakikita. Pero hindi inaalam ang ugat. And if we are talking about ugat, anong nakalagay dito? Punta tayo sa ugat. Nakasaad dito, makinig kayo ang ugat ugat, ugat, ugat. Makinig kayo. Sa Pahayag chapter 22, verse 14, makinig kayong lahat. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan. Hindi ito literal na kasuotan. Sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ano itong pagkain na sinasabi? Ito ba yung literal na pagkain? Hindi po. Hindi po yan literal na pagkain. Ipagpatuloy ko muna. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso. Yung pagkain ho na sinasabi, ito po yung mga nakasaad dito sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi dyan, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi nabubuhay din ito sa mga salita ng Diyos. Ang kumakain yan ang ating mga espiritu. Okay? Ang mga mamamatay tao, makinig. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, makinig. At ang mga mahilig magsinungaling at mandaraya. Dito tayo ngayon sa mga sinungaling at mandaraya. Hindi ba pagsisinungaling at pandaraya ang ginagawa ninyo na hanggang ngayon nangungulikta kayo sa mga tao at pinapaasa ninyo na ito'y may release at magbibigay sa kanila ng kasaganaan? Hindi ba pandaraya ang ginagawa ninyo? Hindi ba? Lahat ng may hawak, hindi ba pandaraya ang ginagawa ninyo? Kaya sa lahat ng may hawak ng commodities, pag hindi kayo makinig, you live like a king but you died like a rat. I, Lidiming Canuto, declared for that matter. The challenge is accepted. Patunayan kung sino ang nagsasabing tungkol kay Spiritual Wonder Boy. The challenge is accepted. Ang tanong ko, what if mapatunayan ko? Ano naman ang mapapala ko sa inyo? Ito ba'y patutunayan ko dahil lamang para mapatunayan ko sa iyo o para sa sarili mong satisfaction? Hindi natin kailangan magyabangan dito, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya, about kay Digong, ano ang sinabi ni Lidimin? Kisyuhudang ilan ang napatay niyan na sinasabi na yung pagkakasala niya sa humanity na yan, pero kapag ang tunay na ng royal family, kaya siyang i-absuelto. Because the ICC and the customary international law
Ang nasa likod yan ay ang the royal family. And if you are the royal family, mula pa sa ating kaninunuan, nananalaytayan. But so far, ano naman ngayon kung royal family ka? Kung lahat naman ng iyong ginagawa ay puro mga katarantaduhan. Kunwari pa kayo humanitarian, maka-Diyos, makabayan, mga makakalikasan, mga hinayupak kayo, no? Hindi ko nila lahat. NCIP, makinig ka. Hindi ko nila lahat. Ang NCIP, kawawa, may mga kapatid tayong mga tribo. Nasa halip kayo ang magbigay ng proteksyon, anak kayo ng tinapa, anak kayo ng teteng, anak kayo ng nanay at tatay ninyo, nang dahil sa pakikipagkunaybans ninyo, maging sa mga kapitan, ay lintik kayo. Ayun, kawawa ang mga tunay na mga kapatid na tribo, inalisan ninyo ng karapatan. Subukan ninyong pakialaman ang isang lugar na ibinahagi sa akin. Hindi ako ang may-ari at hindi ako ang may kapangyarihan. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin o ng lupa. Kayo kaya ang una kong ipalamon. Maaaring ang iba sasabihin, ang yabang naman ng babaeng to. Hindi kayabangan ang aking sinasabi. Wala kayong pinagkaiba ng sinabi ni attorney sa akin. Lidimin, isa siyang lawyer sa Central Bank. According to him, without his task, hindi gagalaw ang Central Bank because he is the legal advisor of the Central Bank. Sa ngayon, he asked me, do you have a literal na susi? Nilabas kong susi. Oh, why your case is just like that? Bakit, attorney, anong mali sa susi na hawak ko? Isa lang ang ngipin yan ako, matagal na ako sa Central Bank, 2 ang ngipin ng mga vault doon. Isa lang ang sagot ko sa kanya. Attorney, may tatanong ako sa'yo. Sinasabi mo, hindi kikilos ang mga tao without your advice. May tanong ako sa'yo. Ikaw ang amo ko, ako ang mayordoma mo. Ngayon, ang alam ko, ang pagiging mayordoma, kahit paano may mga duplicate na susi. Yun bang susi mo sa kahadihero mo na nasa loob ng kwarto mo, ibibigay mo ba sa akin? Sabi niya, natural, hindi ko ibibigay. Kaya yung sinabi mo, may tama ka. Anong sagot ko? Attorney, hindi ako sa may tama ang sinabi ko. Kung hindi, katotohanan ang aking sinasabi. No? Katotohanan ang aking sinasabi. Ayan ang kapatid na Jennifer Kadungog. Isa rin na nagdeklara na I am Antichrist. Kaya yung iba, pag sinabing ganyan, demonyo ang tingin sa'yo. Bilang Lidimin Canoto, I am Antichrist. Pero hindi nangangahulugan na si Jesus Christ ay hindi ko pinaniwalaan na siya ay sugo. I am the way and the truth in the life. No one comes to my Father except by me. Maging siya nag-antichrist sa sarili niya. Na sinasabi baga niya, pinapaliwanag niya ba na, huwag ninyo akong anuhin kasi daan lang ako. Kumbaga, instrumento lang ako. Mga mahal kong kapatid. The truth is the truth. Lahat ng may hawak. Lahat ng may hawak ng commodities, as long as walang approval, ang tanong, mga pilosopo. Lidimin, kung sakali, sino ka para mag-approve? Always remember, pangako ng kataas-taasan yan. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Yahweh or anuman ang tawag ninyo sa Panginoon na kinikilala ninyo, siya ang kikilos para sa lahat upang matupad ang kanyang pangako. Ibabalik niya ang lahat ng kayamanan. At hindi lang ito patungkol sa kayamanan
na pansanlibutan, kung hindi kayamanang espiritual, na siya ang dapat ninyong asam-asamin, na yan ang marilis sa inyo para lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Lahat ng mga commodities na yan ay sukatan sa bawat isa, na kung tutusin, tapos na po lahat yan. Okay? Tapos na lahat ang kontrata. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Ano ang ibig sabihin nito? May nagsabi sa akin, Lidimin, demonya ka. Okay, very good. So kung ikaw ay banal, bakit ka nandito sa planetang Earth kung banal ka? Ang mundo ba ay para kanino? Ang mundo ay nilikha at binigyan ng karapatan si Lucifer para pagharian niya ito. Ngayon, kung sasabihan niyo kung demonyo, edi dapat wala ka sa mundo dito. Dapat nandun ka kung banal ka. Di ba? Mga mahal kong kapatid, ipagpatawad ninyo. Ako lamang ay nababahala. Magaling itong vlogger regarding sa divine government. May mga vlogger, no? Sabi ko sa inyo, magaling pagdating ng salita ng Diyos. Pero ako'y nadismaya sa inyo. Saan ka makakita na sasabihin mong ikaw ay nananahan sa iyo ang banal na espiritu kung sa mga diwindig kayo makipagsangguni? Kung sa mga diwindig kayo magtatanong, bakit hindi na lang kayo maghingi ng karunungan sa katastasan sa pamamagitan ng inyong mga panalangin? Kaya pagdating kay Lidimin, hindi ninyo ako maliligaw. I, Lidimin Canuto, from the bloodline of the Lion King. And if we are talking about the Lion King, walang inuurungan. No retreat, no surrender. Marami na akong natanggap na hamon ng espiritual. Meron pa nga, nakapulse ba nga, hanggang April 30 ka na lang. O sige na, mga powerful na kayo. Sige na, challenge accepted. Kung ako'y mapatay ninyo sa April 30, kahit sa kabilang buhay, sasambahin ko kay mga hinayupak kayo. Pero kapag hindi nyo ako napatay sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ninyong espiritual, na ginagamit ninyo upang kayo'y tingalain ng mga tao, mga leche kayo, purihin ninyo ang nagsugo sa akin. Hindi ko sinabing ako ang purihin ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya kayo na may mga hawak ng commodities, huwag kayong maangas pagdating kay Lidimin. Natandaan nyo ba ang sinabi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte? Kayong mga taga Central Bank, hindi nyo kilala ang tunay ninyong amo. Ano ang sinabi? Nandyan ang mumu. Pero ako na ang nagsasabi. Ang tunay na mumu ay wala na dyan sa mula kanyang. Dahil ang tunay na mumu pagala-gala na lang. Saan ba patutungo ang ating mga usaping ito? Simple lang naman. Sasabihin ito ng iba. Si Lidimin, sinabi na Antichrist siya. 666 siya. Illuminati na siya. No? Anti-Lidimin siya mismo sarili niya. Hala, nakakatakot pala si Lidimin. Baka yun? Hoy, mga ipokrita, mga ipokrito. Ang ibig ko lang naman sabihin, kahit ano pa ang kasalanan mo dito sa mundo, pero kapag humingi ka ng tawad, taimtim na tawad sa Panginoon, patatawarin tayo. Alam nyo ba na ang tunay na nagsisisi, kinamumuhian niya ang mga sarili niyang gawa na mga mali. Kaya kayong mga kurimaw kayo, huwag ninyo akong subukan na ako ay makuha ninyo. Di ba? Mga mahal kong kapatid,
Apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Huwag kayong tumigil sa kayabangan ninyo dahil dyan sa mga gold bars na yan. Huwag kayong tumigil sa kayabangan dahil sa mga hawak ninyong mga commodities na yan. At huwag kayong mag-alala. Itong sinasabi kong the land grabber, litsika. Antayin nyo to kay mababalita nyo to. Masasaksihan ito ng mga tao. Kayo na mga sobrang kaswapangan sa kayamanan na pansanlibutan at mga kapangyarihan. Malapit ng araw na hahanapin ninyo ang inyong kamatayan. Aakyat kayo sa mga tuktok ng kabundukan, pero hindi ninyo masisilayan ang inyong kamatayan. Bagkus, maramdaman ninyo ang pait kung ano ang nararapat sa inyo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mahiya kayo sa inyong mga sarili. Ang tunay na spiritual wonder boy, yan ang kanyang panukala. Purid ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Pero, ngunit, subalit, datapwat. Dahil nakita niya na siya ay nadaig siya. Nadaig siya ng mga kapuri-puri ng mga tao. Anong binili? Nadaig siya. Kaya itong mga tao na mga pasaway din, wala kayong pinagkaiba sa panahon ni Moises. No? Sayang, at right hand pa naman ni Moises yun. Tagal ni Moises. No? Kaya gumawa ng sariling panukala at gumawa ng sariling Diyos-Diyosan. Ito yung gintong Goya. Kaya kayo na mga keepers na hindi marunong magtiis, alalahanin ninyo ang magtiis hanggang wakas ang siyang tunay na sinasabi lang kaligtasan. Ang sino man sa inyo ang nakikipagkunaybans, maramdaman ninyo ang kaparusahan ng kataas-taasan. Ayon sa banal na kasulatan, muling tatayo ang lahi at lipi ni Haring David. Kaya ito yung sinasabi ko, Madam Arde, yung mahal nating keeper, no? Yung mahal nating keeper dyan, sinisigurado ko sa inyo, ay Lidimin Canoto declared, ipagpatawad ninyo. Kayo ang sumira sa buhay ninyo, hindi ako. Dahil si Lidimin Canoto, ako na sumusunod sa infinite instruction. Okay? Kilala ni Pangulong Duterte kung sino ang amo. Of course. At pinahanap niya ito sa pabuyang, yes, alam ko yan, kapatid. 5,000 kung sino ang, alam mo yung Duterte na yan. Ay, Lidimin Canoto declared, ako ang nagbigay ng dokumento tungkol sa China. Pinahanap ko ang isang general. Ano ang ginawa ni Sara Duterte? Ako, si Lidimin Canoto, ang nagbigay ng dokumento tungkol sa China sa mga Duterte na yan. Ako ang nagbigay. Sa halip na ihayag nila ang buong katotohanan, wala silang pinagkaiba sa demonyo ang mga Duterte. Mga leche kayo! Mga leche! Kaya pinahanap ko si General. At ang tao mismo ni Sara, pinahunting ko na sa Quezon City. Akala nyo kasi si Lidimin Canoto ay nakikisama, nakikiramdam, kayo lahat ay sinubukan na may mga hawak ng mga kapangyarihan, nalamon kayo ng sistema ng kapangyarihan, kaya pagdusahan mo ang ginawa mo.
Kala ninyo, kaya marami dito mga kapatid na mga Muslim, halos sambahin ang mga Duterte. Ha? Ako lang naman si Lidmin ang nagbigay tungkol sa dokumento ng China. Ha? Na dapat sa panahon ni Duterte natapos na ang sigalot ng bawat bansa. Pero kayo ay napakatakaw sa kapangyarihan. Masyado kayong matakaw. Ha? Masyado kayong matakaw. Kaya anong ginawa ni Lidmin? Sige lang. Sige lang. Ha? Sige lang. Sa panahon ni Benigno Aquino, ano ang ginawa niyo? Kakunay Bans mismo ang kadugo ni Lolo Taglion. Kaya kayo ang sumira sa inyong mga sarili. Hindi ako. Hindi ako. Dapat tapos na. Kaya nawa sa kuko ng agila. Lahat ay makalaya. Hindi lang Pilipino. Nang dahil sa mga kayamanan na yan. Dahil sa mga religion na yan. Nang dahil sa mga pastor na yan. Ang mga utak ng tao. Ha? Daig mo pa ang nasa mental hospital. Pagalingan ng mga talino. Pagalingan ng mga kapangyarihan. Yung leche na naghamon sa akin. Ang alam ko, ikaw ang namatay. Ito ay hindi to hamunan ng kayabangan. Hamunan ng katotohanan. I, Lidmin Canoto, declared, challenge accepted. Pero kung gagawin ko man yan, gusto ko kayo ang audience ko. Ha? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya sabi ko, ako'y nagpapasalamat sa mga nagsasalitang anak ni Marcos. Ha? In fairness, magandang trato nila sa akin. Pero hindi ko maaaring sang-ayunan ang mga bagay na walang katotohanan. Kaya nung tinanong ako, are you the daughter of late President Ferdinand Edralin Marcos? No! Pero malaki ang kaugnayan ko sa kanya. Because in fairness, pag sinabi mong anak ka, ang dami nga nag-claim na anak, ang mga kurimaw na to, wala naman nag-claim na mga kabit ang nanay nila. Yes, of course, kapatid na Jennifer Kadungog. Yung ginawa ng mga Duterte sa akin, that time na yon bago ko makalimutan, is not Lidmin Canoto ang dala ko. Ha? Ang isang intelligence ng mga Duterte, iparating nyo to sa kanila. Namit ko sa kumbento, pinahanap si General Alexa. Who is General Alexa? Si General Alexa ang pinakamataas na AI. The artificial intelligence. Pero maging ang tao nila hindi nakalusot sa akin. Bakit nyo hinahanap si General Alexa? Ha? Ito bang mga ibang espiritual? Sa susunod na babanggitin ninyo ang pangalan ko, Lidmin Canoto, Lady Min. Ibig sabihin, lady, babae. Min, lalaki. Ang Canoto, it's not Canoto the show name. Canoto. Kan yuto, magagawa mo rin. Ang nagawa ng lalaki ay magagawa mo rin bilang ikaw ay isang babae. The Lidmin Canoto. Kaya sabi ko nga ayokong gumawa, naalala ko yung anak ko. Kasi binigyan din ng karunungan yon. Dahil ang teacher niya ay nagkaroon ng malubhang sakit at ilang taon itong iniinda. Ito mabahagi ko lang sa inyo. Kasi
Pag dugong na nalaitay sa'yo is dugong na nalaitay sa'yo. To make the story short, mayroong sakit ang kanyang teacher na matagal na at malaki ng ginastos at nalalagay na sa alanganin ng buhay dahil sa sakit. Nang minsan pinatawag ako ng teacher niya, Nay, may binabanggit ang anak mo. Di ba pag ganyan is ganito, ganyan, magaling gumamot yan? Sabi ko, yes. Sabi ko, hindi ko sinasabi na manggagamot ang aking anak, pero bakit hindi mo siya subukan? To make the story short, ginamot siya ng anak ko sa edad na siya ay grade 4 student. To make the story short, para mapatunayan kasi sabi ng teacher, nung hinaplos siya ng anak ko, ang init na naramdaman niya sa likod niya at parang parang ang buto niya ay may dumudugtong. To make the story short, nagpa-doktor ang teacher. Ito real life to ha. To make the story short, nagulat siya at negative at nawala bigla ang sakit niya. Sa makatwid, ang ginawa ng teacher, para bang, siyempre, natuwa siya, ibinahagi niya sa iba. Ngayon, may mga pagkakataon na kahit mga ubusipon, ang ginagawa ng teacher, tinatawagan ako, pinapatawag ang anak ko. So, ang sabi ng anak ko, Ma, hindi na tama ang ginagawa ng mga tao. Hindi ako Diyos. Wala bang mga Diyos yan para matutos lang magdasal? Magdasal mo na sila, Ma, humingi mo na sila ng kagalingan sa kataas-taasan dahil ako ay instrumento lamang. Sa edad ng anak ko is grade 4 kasi siya that time na yon. Kaya ang ginawa ko, pinahinto kong anak ko dahil para siyang nawilnon dahil sa teacher niya. Kaya nagulat ako nung pasukan, sinabihan ako ng teacher, Ma'am, ipa-enroll mo na, Nay, ipa-enroll mo na yung anak mo. Sabi ko, teacher, ikaw pa rin ba ang teacher niya? Hindi na po, at saka wag ka lang maingay dahil ipinasa ko ang anak mo dahil ganti ko na lang sa kanya yon dahil hanggang ngayon, totaling negative na ang kanyang sakit. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. The bottom line is, ito na nga yung sinasabi ko. Pero yung iba, no? Yung iba na binigyan ng karunungan ng Panginoon ng mga bagay na yan. Kumusta mga mahal kong kapatid? Di ba ang iba sa inyo ipinagmamalaki? Matawag kong ipinagmamalaki. Ipinapalagay ang sarili ng mga makapangyarihan na sa lahat. Dahil sa kanilang mga angkin, ng mga anting-anting, kung ano-anong mga bagay pa dyan. Ha? Si Lidimin, isang anting-anting ko. Ang pananampalataya ko sa nagsugo sa akin. Wala kang ibang anting-anting. Ito, this is only, ito ay, in fairness naman, ito ay bilang alaala ko na talagang nakarating ako dyan sa lugar na yan. At ito ay mga kadugo ni Lolo Taglion ang nagbigay sa akin nito. Bilang tanda ng pakikipag-isa ko sa kanila, bilang tanda na ako'y kanilang kinikilala at sila man din ay aking kinikilala. Kaya kung sino pa yung mga tunay na dugo, yun pa ang very humble. Pero itong mga animal na ito, kayo na hanggang ngayon nangungulikta pa rin kayo? Pag sure kayo dyan, patawarin ako ng Panginoon. Ano kaya kung pagdating ng panahon, sunugin kaya kayong buhay? No? Sabi ko nga sa inyo, hindi ninyo maasahan kay Lidimin ang mga salita ng mga kabanalan at purihin kayo nang hindi naman kapuri-puri. Yes, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. God is good all the time. Yes. Maraming kapatid, maraming salamat kay Nida Fernandez, kay Jennifer Cadong. Artificial intelligence is kanaan. Yes. Okay? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ang ganda ng pinag-usapan dito Jennifer Kadungog, kasi yung iba, pag sinabi mong Antichrist, demonyo agad ang tingin nila. No? Ang gagaling ng mga to. Kaya kanina, bago ko nag-umpisa, sabi ko, bibigyan ko kayo ng ilang segundo, humingi kayo ng karunungan at kaliwanagan sa kataas-taasan. Para ibigay sa inyo lahat ng kasagutan. And do not look at me bilang Lidimin. No? Kasi kung sino pa yung mga tunay na mga descendants, yun pa talaga napagkaitan. Magandang hapon kay ating the real Sultan, the Sultan Hajula Abil Hasan, no? From Sulu Empire. Maraming salamat po, Sultan. No?
Kaya yun ang sinasabi ko sa kanila, Sultan. Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Dahil maging si Dr. Jose Rizal ay naatasan lamang po yan. Ha? Sa panahon na yon, ng kanilang kapanahunan, in fairness naman kay Dr. Jose Rizal, dahil matalino talaga siya. No? Yun ang alam ko. Yun ang kinagalit ng lolo ko kay Dr. Jose Rizal. Bakit? Bakit nagalit yung lolo ko sa kanya? Hinayaan niya na gawan siya ng mga ribulto at halos sambahin siya ng mga tao. Ha? Huwag kayo magagalit sa akin, mga kapatid na Rizalian. Marami akong, alam nyo ba ng mga Rizalian? Pag sabi kayo sa akin, itama niyo ako kung mali ako. Di ba sa mga Rizalista, meron niyo silang parang kubo-kubo. I-focus ninyo, no? I-focus ninyo. Oh, hindi ko alam kung nung nasa noo ko, basta may nakakita niyan. Di ba? Parang ganyan, no? Yung pag i-aral mo talaga, may libro yan. Yan ay sign of Nazi. Pag sinabi nating Nazi, ang tunay pala ng hulugan yan, may kinalaman sa mga alien. Ah. Kaya sabi ko nga sa inyo, para sa kalaman ng lahat, dito tayo sa pinakamababang pangunawa. Ang pangit naman ng words ko, pinakamababang pangunawa. Dito tayo sa elementary, di ba? Ang math na subject, may kinalaman sa mga alien yan. Ang nagpatupad niyan, mga alien. Kapag nakikita ko doon, mga square root, mga cube root, mga ano, hay, sila pala ang may mga salarin nito. No? Yung about sa mga computation. Na, ako, sinasabi ko ito sa inyo, hindi para magmagaling sa inyo at magipagkompetensya sa inyo. Ha? Wala tayong makukuha niyan. Ito na nga, hindi nyo ba ako naiintindihan? Kahit lolo ko, si Spiritual Wonder Boy, may nakita ko doon, kung baga sa madaling salita is technicality, no? Ay hindi ko maaring porkit lolo ko siya, kung may nakita ko doon na mali, no? Ay susundin ko pa rin dahil sa ngalan na siya ay lolo ko? Hindi ganun. Hindi ganun ang usapan. Ang pinag-usapan dito, sino, ma-royal family ka man, maano ka man, sino sa atin ang makakasunod sa kalooban ng Panginoon? Ano yung kalooban niya? Kaya nga nakalagay dyan, hindi na niya kailangan yung mga alay-alay niyo dyan, mga dudong, mga inday. Saan na ba yung alay-alay na yan? Basahin nga natin. Ay, masyado kayo. No? Kaya yung mga nangungulikta sa inyo ng pera at kailangan pa doon mga alay-alay, pag sure kayo, gusto niyo kayong gawin kong alay para matapos na yan. Ha? Sabihin nyo naman to, yabang talaga itong babae ito. Hindi ako mayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nasa na yon si alay-alay? Ha? Masyado kasi kayo eh. O dito sa Awit chapter 40 verse 6, basahin nga natin to. Ha? Kayong mga alay-alay nyo dyan. Awit chapter 40 verse 6. Ano bang nakasaad? Makinig kayo. Kaya kayong mga nag-commodities dyan, kayong mga nangungulikta ng pera dyan, kay katakot-takot na mga release ninyo, mayroon pang nakarating sa akin, ma'am, pinapabayad kami ng ganito, ma'am, kasi ma'am, kailangan daw mag-alay. Hoy, pag-sure kayo dyan. Basa! Awit chapter 40 verse 6. Ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana. O, yun naman pala eh. No? Dahil, dalhin, handog, uulitin ko, nabubulol ako eh. Ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Handog na sinusunog at mga kaloob, hindi mo na naisin upang sila'y iyong patawarin. Hala kayo. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Ang nais kong sundin iyong kalooban. Yun naman palang nais ng Diyos eh. Ang sundin ng kalooban niya. Kaya mga handog-handog na yan, hindi na kailangan yan. Kasi, nagawa na yan, Spiritual Wonder Boy, naghandog-handog siya noon. May nabasa ako doon eh, tungkol sa handog. Ito, usapin ha, makinig kayo dyan ha, mga mahilig maghandog. Makinig kayo. Nagbigay ng instruction ang Panginoon. Maghandog kayo ng buhay na susunugin ng hayop. Makinig kayo ha. And thank you so much kay Master Yamas sa pagbahagi nito. Then mayroon tayong matutunan dito.
To make the story short, ang sabi, antayin ninyo ang apoy na darating. Na ibig sabihin, yung handog na buhay ay ito'y kanyang kalulugdan. To make the story short, nainip yung naghandog. Ulitin ko, nainip yung naghandog. Ang instruction kasi, antayin ang apoy na palatandaan na kukunin at tatanggapin ang inyong handog, no? Yung handog na buhay. Hindi man nakatiis, no? Nagreklama do, maraming murmur. Ay, ang tagal naman. So, ginawa nila, sa isip nila, para daw biglang dumating, sinunog. Sinunog yung handog na buhay na hayop. Ngayon, wala pa rin. Hanggang sa dumating na ang apoy na inaantay. Ikot ng ikot ang apoy, wala man siyang makitang buhay doon, maliban doon sa inatasan na maghandog. Kaya ang ginawa ng apoy, sila ang nilamon. Anong aral ang makukuha dito? Follow the instruction. Huwag kayong gumawa ng mga sarili ninyong mga panukala. Lahat ng mga keepers, antayin ang lilitaw. Pero anong ginawa ninyo? Wala kayong pinagkaiba. Mga lahi kayo ng mga swail sa panahon ni Moises. Kaya ngayon, yung ibang may hawak ng mga commodities. Kaya yung isang dato dito sa may Surigao, just because of Taclobo, kung totosin, kauna-unahan sa ng implementation is just because of Taclobo. Itong ginagawa ng Federal Reserve na lahat ng mga may hawak ng heritage account, global asset accounts, ay kailangan mag-exhibit ng 3 bara. Sinabi ko na sa inyo, hindi yan literal na bara. Yan ay may kinalaman sa 3 star ng ating mahal na watawat. Maraming lihim, no? Itong iba ang uwi ng spiritual, sa totoo lang, napaka-uwi. Ang gusto, puro mga magaganda ang maririnig. Puro mga kapurihan sa kanilang mga sarili. Huwag kayong ipokrita, mga inday, mga dudong. Putik na yan. May mga, ito na, hindi naman siguro, mga Katoliko, huwag kayong magagalit sa akin. Yan, is katotohanan lang naman. Anak ng tinapa. Meron akong alam, kumbento po, tragis na yan. Kaya may kasabihan, si madre para kay padre. Tapos, ay nako. Kaya kahit ganito lidimin, antay-lidimin ako sa sarili ko. Hindi dahil sa kayo ay nililinlang ko. Kasi pag sinabi kasing anti-Christ, iba kasi agad ang nasa utak ng tao. Parang demonyo ka. I am the way and the truth in the life. No one comes to my Father except by me. No? I am the way and the truth in the life. No one comes to my Father except by me. Sa pamamagitan niya, no? Sa pamamagitan niya, siya ang daan. Hindi niya sinabing ako ang Diyos, kundi daan. Katulad nito, sinasabi ni Jennifer Kadungog, artificial intelligence is kanaan. Malalim to, no? And the truth shall set you free. Yes, mahal na kapatid. Kaya anong sinasabi ko sa inyo? Ingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya at kilalanin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi porket, palala ko lang ha, si Satanas mula Old Testament to New Testament, alam niya yan. Baka mas magaling pa sa inyo yan, ang mga bersikulo na yan, baka kala nyo. Ang tanong, mga mahal kong kapatid, nakasunod ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Kaya itong mga pinagngangawa, Pilipinas ang titingalain ng buong mundo. Dahil ito ang bayan ng pinili ng Diyos. So what? Kung bayan ito ng pinili ng Diyos, yung mga gumaganap
Ha? Ayong gumaganap, kumusta? Alalahanin niyo si Haring Solomon. Kinalulugdan niya ng Panginoon. Lahat ibinigay. Kayamanan, karunungan, may isa lang talagang kondisyon. Ano yon? Huwag kang mag-asawa ng hindi mo kapananampalataya. Pero dahil sa pinairal ang tawag ng laman, no? Nag-asawa, kaya 1,000 ang kanyang napangasawa, i-correct nyo lang kung mali, 700 is legal. Ang 300 ay illegal. Bakit? Hindi niya kapananampalataya. Ngayon, dahil mga minamahan niya yung mga babae na yan, kung anong hiling sa kanya, naghiling naggawa ng revolto, yung kanilang mga ginawang Diyos-Diyosan, pinagawan niya. So nagalit ang Panginoon sa kanya, kaya winasak ang templo. Wala ang pinagkaibayan dito sa atin. Magsasabi kayo, pinili ng bayan ng Diyos. Kumusta ang mga gumaganap? Nasa halip, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, anakin ng tinapa. Kasi ako si ganito, ako si ganito, ako si ganito. Pag sure kayo dyan. No? Mga kunwari, mga banal-banalan kayo. Ha? Pag sure kayo dyan. Ulitin ko ha. Isipin ninyo kung bakit sinabi kong ako mismo ay anti-lidimin sa sarili ko. Ha? Anti-Kristo. Kasi pagkaintindi ng iba, demonyo agad eh. Ibig sabihin nun, ng anti-Kristo, ibig sabihin na hindi ko siya kinikilala. Kinikilala ko si Jesus Christ na siya po ay sinugo. Pero, hindi po siya, iba't iba naman ang paniniwala natin, ano? Hindi po siya ang dapat purihin, kundi ang nagsugo. Kaya nga, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At ang pupurihin man ay iyong salita ng Diyos, dahil yun ang maraming nagtatalo dito sa Diyos eh. Kaya kung ako tatanungin, ang Diyos ay ang salita, dahil yun ang makapangyarihan. Kaya mamatay man si Lidimin, may another na naman na ibang katauhan, ibang katawang lupa, ang kanyang gagamitin, instrumento, pero ganun pa rin ang kanyang salita, dahil ang salita ng kataas-taasan, sabi nila, Alpha, Omega. Pero kung totoosin, walang limit at walang hanggan ang kapangyarihan ng Panginoon. No? Ngayon, ano yung Alpha and Omega? Sino yung makapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo? Dito sa mundo. Kaya kanina, napag-usapan, para ba kanino ang mundo? The planet Earth. Diba? Ang mundo ay ginawa ito para kay Taning, para kay Lucifer. At binigyan si Lucifer ng authority para pagharian niya ang mundo. Kaya yung iba sasabihin sa akin, demonya yan si Lidimin. Demonya pala ako eh. Kung mga banal kayo, di dapat wala kayo sa lupa. Nandun kayo. No? Sinasabi niyo yung langit. Kasi dito sa lupa, nandito lahat ang pasakit. Na? Mga banal man kaya kayo. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa inyong mga pagbanal-banalan dyan, ha? Allergic si Lidimin sa mga banal. Pero hindi ibig sabihin na kinakalaban ko ang banal. Sino ba ang banal? Na? Ay. Alam niyo bang inom ko ay mapait? Pero mas mapait ang mga gumaganap na mga blasphemy. Ako si Jesus Christ. Ako si Sinukuan. Ako si King Solomon. Ako, pag-share kayo dyan, oy. Magbulay-bulay naman kayo kung mayroon kayong time. No? Alam nyo, mga mahal kong kapatid, sa lahat na may hawak ng commodities, as long as walang approval yan, sad to say, I'm so sorry. Sad to say, I'm so sorry sa lahat ng may hawak ng commodities. Kung ako nga lang no? Dahil si Lidimin nagkaroon talaga ng curious sa sarili.
no? Yung mga bagay-bagay ba. Kaya talagang inano ko yan, no? Yung about sa mga commodities na yan, may kinalaman talaga yan sa system. At may kinalaman kaya nga, kahit naman sa spiritual, may sistema pa rin eh. No? Makinig kayo. Kaya sabi ko, negative, positive equals balance. Material plus spiritual equals balance. No? Kaya wag ninyong baguhin yan. Wag ninyong ililihis yan. Alam nyo ba na itong mga may palala pala ako sa ating pamahalaan. No? Katulad nito, Dajangas, General Santos City. Kung tutusin, hindi naman to General Santos City, no? Jangas pa nga ito eh, no? Isi-shortcut ko na lang, katulad ba ng Mindanao? Ay may tinanong ako, taga saan ka? Mindanao. Okay, kung taga Mindanao ka, bakit tinawag na Mindanao ang Mindanao? At sino ang nagpangalan sa atin ng Mindanao? Hindi ako masagot. Ang Mindanao, ang nagpangalan ng Mindanao is Portuguese. Mag-research kayo mga Inday, mga Dudong. Tapos, from the word Mindanao, i-ano mo yan, that is the mind, no? Anaw, ang ibig sabihin ng anaw, ito yung may mga kinalaman sa meth. M-Y-T-H, meth. At may kinalaman ito sa mga fairy tales. Laws on. Wala, alam nyo sa old Geographic, National Geographic, wala kang makikitang Visayas kung hindi Visayan. Visayan. Laws on. Visayan. Mind now. Just ano kayo, no? Pakinig kayo ha. Laws on. Luzon. Visayan. Mindanao. Mind now. May kinalaman yan sa tinatawag na system. System ng material at system ng spiritual. Dahil maging si spiritual ay may sistema po yan. Naintindihan niyo ako? Kaya sa pagkakataon na ito, no? Sikapin na makasunod tayo sa kalooban ng kataas-taasan. Ipairal ang kanyang katarungan. Higit sa lahat, sambahin ang nag-iisang Diyos. Okay? Ulitin ko, sa lahat ng mga keepers, mga Rizalista, Munkadyan, PBMA, ako ay hindi pa pinanganak at iba pa, ako ay hindi pa ipinanganak ay nandyan na yung mga bagay na yan. Ngunit subalit datapwat, anuman ang aking winiwika sa inyo, ay hindi ako nagdagdag at lalong hindi ako nagbawas para lamang sa aking sarili. Okay? Lahat ng mga yan, no? Kaya itong sa Monetary 1, ang nagsulat dyan talaga ay itong si kapatid na Kuya Salamin Rizal. Talagang lang naman, not only that he is the Rizalista, but he is the bloodline, no, of Dr. Jose Rizal. Talagang ano siya, pero hindi pa rin umubra, no, yung sulat dahil hinahanapan pa rin ng approval. Pero meron tayong isang kapatid na nagpakilala, he is the Jesus Christ. Nandiyan siya sa may Amerika. Tapos nakita ko yung post niya. Nasabi ko, kilala ko ang code nito. Dahil ang nag-request nun, ang nagpadala ng letter nun, ay walang iba kundi si Kuya Salamin Rizal. Yung code na yon, abay inangkin ng Putragis. Nagpakilalang Jesus Christ. Inangkin niya! Oh my God! Ako, hindi ako naghanap ng kaaway, huwag niyong lilangin ang tao. Kasi, I am the son of Ferdinand Idralin Marcos Sr. Ano naman ngayon kung anak ka niya? Nung pakialam ko sa'yo. Ha? Pero mababait sila sa akin. No? Kung tutusin, wala namang ginawa sa akin tong kaanimalan sa akin, pero na-allergic lang ako na porket sabihin natin is, iba yung pakikitungo ba na
bilang tao kaysa yung katotohanan na ang pinag-usapan natin? Ha? Kaya ang pamilyang Duterte ay Lidimin Canuto declared anak ng tinapa. Ayan o. Pero sa halip sana, dahil ang nagbigay din sa akin ng dokumento ay ang tinatawag na attorney no case. International lawyer ito ng mga Marcoses ni FEM Senior. No? Naalala niyo ba yung balita na sinabi nasunog yung RD sa Bulacan kasi iisa lang naman yan sila noon, province of Rizal. No? So, bilang matanda na siya at na-realize niya kung ano man ang kanyang na-realize na pagkakamali, nais niyang ituwid. At nakita niya yung papel ko, sumang-ayon siya. Ganun lang yun. No? Ganun lang yun. Bago namatay si Commander Tukpik, kami ay nag-usap pa. Nandiyan lahat ang mga katibayan. No? Kung sino pa yung mga tunay, yun pang very humble. Ay nako, ewan ko lang sa inyo. Hello kay Prissy Dilona, Virginia Alvarez, kay Polly Palma Romero. Dapat lang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Eloy Tio, salamat po sa Diyos. Ops, nawala ako. Sorry, ang ganda. Salamat po sa Diyos. Agree po ako. Mga sinasabi mo na nagagalak akong makita at maraming at marinig ang katotohanan na mula sa ating kataas-taasang Diyos ng lumikha na langit ng lupa. Huwag matakot, kasama natin ang Ama. Yes, kapatid. Maraming salamat din po sa inyo. Sunny Morato, thank you so much, no? Kay Rose Bingbing. Magazine man to. Hapon po, Ma'am Lidimin, puri nang nagsugo, hindi mga sinugo. Kay kapatid na Adult Facts, nasaan na ba yun? Biglang nawala. Ayun na. Tumpak po, PGM, ang tinuruan nyo at makasunod sa nais ng Diyos ng kaliwanagan ang matupad. Hindi kung ano paman. Puri nang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ang tanging ihandog ay ang tunay na relasyon sa nagsugo. At ipagkatiwalaan hindi sa pera at material. Ang sa Diyos, highly confidential ang lahat. Yes. Ang dapat doon nila sinunog ang handog na baka sa templo ng, ayan, relate si kapatid. Nimya tulay, no? Ang spirito ay hindi po siya isinilang sa mundong ito ay itinalaga nasa kanya. Tama. Hindi pa siya isinilang. Pero sa totoo lang, ang tunay na spiritual wonder boy, siya ang tunay na tinatawag na, kumbaga sa mga Katoliko, siya ang tunay na papa. Ha? Siya ang tunay na antichrist, si spiritual wonder boy. Pero hindi nangangahulugan na antichrist ay kalabanan niya si Kristo. Hindi na siya naniniwala kay Kristo. Antichrist dahil naniniwala siya, no, sa mga salita pero hindi niya pinuri ang yung sa gumaganap. Kaya maging siya, no, maging siya man ay ganun din ang ginawa niya, pero pagdating dito sa mga naatasan niya, anak ng tinapa, oo. Ahay, kaya nawa sa kuko ng agila lahat ay makalaya. Diyan sa Jensan at Davao, sige pa rin kolekta para sa sarili at pangako pa rin ng release. Huwag kayong mag-alala. Si Lidimin ay silent lang. Kaya itong mga ayaw pa rin tumigil sa kakapangulikta at sasabihin ng release. Mga lintian kayo. Kaya sa totoo lang, meron tayong mga kapatid na mga spiritual. Kaya lagi kong sinasabi, yung mga kabanalan na yan, hindi ko linya yan. Pero ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo man ang itinalaga sa bagay na yan. Kayo
ang maghubog sa mga tao tungkol sa kabanalan. Hindi si Lydimin. Dahil hindi ako maaring magpuri ng mga bagay na hindi dapat kapuri-puri. No? Ang realidad ng tao, gusto puro kapurihan eh. Okay, sino pa? Ayan na. Si Betty Anoran, thank you so much. Rinanti Ganti Mahika, thank you so much. Jennifer Kadungog, Mali Cheryl, nalingad sila sa paniniwala na mas mataas ang kapangyarihan. Ano yun? Ma'am, nakita ko si Spiritual Wonder Boy. Dumating sa likod mo. Yan. No? Actually, nung muntik akong nakidnap dyan sa Baguio, sabi ko nga, yung iniwan sa akin, ulitin ko ha, ano man ang iniwan sa akin, ako mismo, hindi po ako naniniwala, sa totoo lang. Pero later on, naiintindihan ko na po yan. Ako man din po ay nangangapa, pero ako'y nananalangin na ano man ang iniwan sa akin ay sana hindi ito magiging kapahamakan ng aking kapwa at sa aking sarili. Kaya humihingi ako ng tinatawag ng kaliwanagan. Okay? So once again, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Magandang tanghali po ma'am, Lydimin Canutom, no? Ayun na, si Trinidad Bangloy, si Gloria Arjuna. Gandang araw po, purihin ang nagsugo. Kay Junal Rumuar, thank you so much. Kay Conchita Quaison, thank you so much. Kay Rick Palacios, thank you so much. Kay Madam Ardi Valiente, let's get it on! Palayain ang Pilipinas sa kuko ng agila. Maraming salamat, Madam Ardi Valiente. At kay Mali Cheryl, no, nasa agtang mo, lumiwanag po, Madam. Maraming nakapansin yan. Okay? But to make the story short, hindi lang po ako. Nandyan po sila Sultan Hadjula Amil Hasan. Nandyan po ang ibang mga kapatiran. Marami. Sila Ma'am Ardi. Meron din yan sila niyan. Sila kapatid na Romana kapatid na Romana Katolika. Meron sila niyan. No? At sa iba pa nating mga kapatid na talagang ganun siya. Makikita niyo ang liwanag sa noo. Kaya kapatid, no? The real descendants of Basulu Empire, no? Kapatid na Sultan Hadjula Amil Hasan. Okay? Kay Avi Arzadon. Good afternoon po, ma'am. Watching from Sultan Kudarat. Maayong hapon, silingan raman de ita. No? From Sultan Kudarat. Kay Filomena Tori Francia or Franca, di ba? So, maraming salamat. At mulit sa muli, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Magandang hapon po sa inyo lahat.